Hey mga brods, ito na nga, laban ng SMB versus Hong Kong Eastern pero sa EASL naman. May mga special guests nga tayo katulad nito po ni Justin Brownlee na nanonood at syempre mga kabrods, ito nga pong si Mikey Williams. Yes, nakakagulat dahil syempre kasama rin siya dito sa SGA sa paparating na Dubai International League mga kabrods. Kaya ito nanood siya at ito nga, nakipagbatian nga siya dito kay na Chris Ross and Marshall Lassiter mga kabrods. So ito na ba yung sign talaga mga kabrods? Dahil sa lahat talaga, ito po talaga yung pinanood ni Mikey Williams. Yung laro pa ng Beermen. Imbis yung laro ng TNT, yung panoorin niya, laro pa talaga ng Beermen. Dahil nandito yung kanyang mga kuya-kuyahan na sina Chris Ross and Marshall Lassiter. So, ito na nga mga brods, talo ang SMB dito. Ano na nangyayari sa SMB? Maski sa EASL, tingnan nyo mga brods, parang naging Blackwater sila dito. Wala pa rin panalo. 0 pa rin ang panalo, tapos 5 losses na mga kabrods. Kulelat ang SMB pati dito sa EASL at natalo pa nga sila. Kaya ito mga kabrods, may mga bali-balita na ito pala yung sign na ito pong si Mikey Williams nakausap ni na Chris Ross and Marshall Lassiter. Parang meron itong little negotiation mga kabrods, knowing na ito pong si Mikey Williams pinabalik ito ni Coach Charles Chu para maglaro sa SGA sa Strong Group Athletics sa Dubai. Pero yun nga mga brods, may problema ngayon ang SMB. Gustuin man nila si Mikey Williams pero ito nga pong si Coach Charles Chu kinukuha yung loob ni Mikey Williams, di ba? Sa lahat-lahat ng mga coaches dito sa Pinas, si Coach Charles Chu lang ang nagpabalik kay Mikey Williams. So basically, ang kalaban ng SMB dito, yung Converge Fiber Xers, dahil hawak din ito ni Coach Charles Chu. Isa rin siya sa coaching staff dyan. Kaya possible na maglaro ito sa Converge Fiber Xers. Pero mga kabrods, para naman din kay Mikey Williams, mas angat pa rin yung kanyang mga kaibigan. Katulad na ito, ni na Chris Ross and Marshall Lassiter. Malay natin, mapapahayag nila yung mga kuya-kuyahan ni Mikey Williams, mapapahayag nila ito pong si Mikey na maglaro sa kanila. Dahil alam naman natin, di na rin na bata ito pong sina Chris Ross and Marshall Lassiter. Naghahanap sila ngayon ng mga future young guns na pwede maglaro dito sa SMB in the future ng liga na ito. Kaya nga maganda, ito pong si Mikey Williams kumakuha nila dahil sign na ito na pinanood talaga ni Mikey Williams ito pong dalawang kuya niya sa SMB versus Hong Kong Eastern sa EASL campaign nila mga kabrods. So magandang sign ito kung ikaw ay SMB fans dahil ito nga pong si Mikey Williams ay nakakausap na ng maayos ng SMB players katulad ni na Ross and Marshall Lassiter. So magandang negotiation, magandang relationship mga kabrods. Syempre, brothers din ang mga kanilang mga trato rin sa isa't isa mga kabrods. Kaya malay natin, after ng campaign ni Mikey Williams sa SGA, ay babalik sa PBA, makikiusap sa TNT Tropang Giga na i-trade na lang siya sa SMB. So maganda naman kasi ito pong si Mikey Williams kung makuha nila dahil bali-balita nga sinabi ni Coach Charles Chu na in shape ito pong si Mikey Williams sa tagal-tagal na itong hindi na nakahawak at nakatungtong ng professional league ay nasa in shape pa rin siya. So magandang balita yun para kay Mikey Williams at sa kanyang agent mga kabrods dahil maganda kung mas malakas na Mikey Williams na yung mahahawakan ng SMB in the future mga kabrods. At isa pa dito, yung demand ng sahod, yan din yung isa sa mga iniisip din ng Beermen dahil ang taas nga talaga ng gustong sahuran nito po ni Mikey Williams. Alam din kasi natin na ang laki rin ang bigayan dyan sa SGA, sa Strong Group Athletics na yan. Kaya ito, napapayag si Mikey Williams na pumunta ulit ng Pinas. Malay natin inaayos na yung papers dyan sa TNT para nga ma-ship na ito, it's either sa SMB, Ginebra or Converge. Kaya sa tingin nyo mga brods, dito sa upcoming playoffs ng SMB, may aangat ba sila ni Mikey Williams pag kinuha nila agad ito? Kaya komento mo lang dyan mga brods at isayin natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods, bali-balita dito kay JP Eram. Yes, dahil at pong may Ginebra, alam naman natin bumalik na si Jamie Malonzo and paparating na rin si Isaac Go. Pero kulang pa nga yan mga kabrods dahil kailangan pa rin nila ng isang JP Eram. Kung matatandaan nyo yung mga rumors and reports ni Mr. Snowbado na ito pong si Eram ay mapupunta dito sa Barangay Ginebra, San Miguel. Yes, ang dami ng mga reports and rumors tayo dyan. FB page, Mr. Snowbado na, YouTube mga kabrods, and kahit anong social
media platform nakikita natin yung JP Eram to Barangay Ginebra San Miguel. At isa pa dito mga kabrods, alam nyo ba na ito pong si Eram ay matagal na pala itong Ginebra fan. Yes, bata pa lang itong si Eram, talagang Ginebra na ang gusto netong paglaruan. Kaya nga ito pong si Eram, kahit sabihin natin na ito yung asartalo sa Ginebra fans mga kabrods, pero deep inside gusto nitong maglaro pala sa Ginebra San Miguel. So parang nangyari lang din yan kay Jetroy Rosario na siya pa mismo yung talagang lumapit kay Boss Al Francis Chua para makuha siya sa Ginebra. So baka ganun din yung gawin neto ni Eram dahil bali-balitang TNT Tropang Giga ngayon na gustong kunin talaga si Stan Hardinger. Talagang yung eagerness na lang makuha. Ito pong si Bulldozer ay talagang seryoso sila doon mga kabrods. Kaya gagamitin nila sa Eram para nga makuha si C-Stand at magkakaroon tayo ng 3-team trade mga brods para si Eram naman yung ma-ship sa Barangay Ginebra San Miguel. So magandang negotiation yun mga brods, pero pinag-iisipan din ng Ginebra kung sino naman yung player na big man na bibitawan nila para naman fair and square tayo dito mga kabrods, diba? Dahil alam natin na papasok na tayo ng playoffs round. Ito nga pong Barangay Ginebra San Miguel, iniisip nila na parang kulang talaga yung pang-ilalim nila mga kabrods. Sabihin na natin na yes, nananalo sila. Maganda rin yung laro ni Japet Aguilar kada season and nakakatulong na rin sina Troy Rosario, Malonzo nandiyan na rin. Pero pagdating ng playoffs round, ibang istorya na yan mga kabrods, dito na gumagaling yung mga ibang kupunan, lalong-lalo na yung Bearmen, diba mga kabrods, pag kinain ka ni John Mar Fajardo dyan. Kaya kailangan talaga ng legit big man ng Ginebra na hindi man ganong kalapad. Ito pong si Eram, pero yung depensa neto and yung eagerness neto na manalo every game ay naandun mga kabrods. Di naman magkakampiyon ito pong TNT Tropang Giga last year kung hindi rin dahil kay JP Eram. Defense neto, maski offense, talagang maaasahan mo ito sa TNT Tropang Giga. Sadyang gustong-gusto lang ng TNT ngayon si Bulldozer. Kaya ito pong si Eram ay kailangan nilang i-trade at isugal. Well, dito kay Eram, magandang big man ito. Hindi lang naman pang ilalim ang laro na ito mga brods, kundi pwede rin pang labas. Dahil yes, may shooting ito pong si Eram. Tapos ang ganda rin ng footwork sa ilalim, may depensa pa. So win-win situation ito mangyayari mga brods. Maganda rin dahil kapag yung isang player ay gustong-gusto maglaro sa isang kupunan, ay gaganda at gaganda talaga yung laro. Parang nangyari kay Troy Rosario. Tignan nyo mga brods, Ginebra fan pa talaga ito si Troy Rosario dating-dati pa. Kaya ngayon ang ganda ng nilalaro niya sa Ginebra dahil nagpapakitang gilas siya kung paano niya mahalin yung kanyang kupunan. Kaya ito pong si JP Eram, ito pong 6'8" to 6'9" big man ng TNT Tropang Giga ay malaking bagay ito sa ilalim sa Ginebra mga kabrods. Yes, hindi na talaga magsisisi ang Ginebra dito dahil gusto rin kasing ibalik ng Ginebra si C-Stand, si Bulldozer, kaso nga lang may tampo na naman si C-Stand mga kabrods. Kaya si Eram na lang. Hindi rin naman basta-basta si Eram mga kabrods. Malaking tulong rin ito sa Ginebra. Ang problema lang ng Ginebra, sino ba dapat kasi yung kanilang bitawan nang makuha ito pong si Eram via 3-team trade. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isayin natin yan ha. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.